Ito yung mga lettuce na reject pero tingin ko pwede pa namang hugasan at pwede pang kainin. Tapon na to? Tapon na. Tapon na. Sandali pa lang ako nandito pero dama ko na yung hirap na ginagawa ni Lola sa araw-araw. Itong ganito karami, Lola, ayaw mo pang itulak to? Medyo mabigat na to, ha? Kaya ko yan. Ha? Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. One! Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa'yo na. Ako si SB, Sam Versosa. Nandito ho tayo sa Isla Puting Bato, dito sa May Tondo. Alas 5 ho ng umaga ngayon at pasikat pa lang yung araw. Ngayong araw po, pupuntahan natin si Lola Malu, isang 62-year-old na pulot vendor. Ibig sabihin nun, namumulot ho siya ng gulay sa palengke at yun po yung kanyang tinitinda. Hindi ko alam paano niya pinipili yun at kung pwede pa bang ibenta yung kanyang mga napupulot. Pero alam ko, more than 20 years na ho o 2 dekada na niya itong ginagawa. Tara, alamin natin ano ba ang buhay ng isang pulot vendor. Ay, Lola Malu. Kamusta po kayo? Ako po si SB, Sam Versosa. Kamusta po? Mukhang nag-aalmusal na kayo, ha? Anong inaalmusal mo, Lola? Ito, kape. Kape. Saan ba kayo nakatira na? Dito po. Tara. Ito ba yung bahay ninyo, La? O doon pa sa looban? Ito lang po. Tara. Ito lang. Siya si Lola Malu Poblete, isang pulot vendor ng gulay sa Divisoria. Sila yung mga nangunguha ng mga gulay na patapon na sa ibang mga tindahan, pero sa kanila ay pwede pang pakinabangan. Kain na. Tutumpo ko pa yung Sa bahay na ito nagsisimula ang araw ni Lola Malu. Kasama ang kanyang 2 apo na siya rin ang tinuturing na magulang mula nang namatay ang ina nito. Siyempre, mahal ko yun eh. Tsaka, walang titingin na ilang tao, kundi ako lang. Kaya gusto ko, ang tinatawag ko sa taas, kung kukunin mo ako, gusto ko, malaki na yung mga apo ko. At sa munting tahanang ito, pinagkakasya nila ang kanilang mga sarili sa araw-araw. Dagat na po. Dagat na? Dati bahay-bahay namin. ito yung kwarto nyo, yung bahay. Opo, doon naman kami. Ibig sabihin, yung maliit na spasyong yun ho yung tinutulugan ninyo. Kami maglola. Tapos ito na yung parang likuran ng bahay ninyo. Oo, likuran. Ang dati nilang maliit na tahanan, nilamon ng alon noong Oktubre nung nakaraang taon, kasama ang kanilang mga ilang naipong kagamitan. Lumubog. Lahat ng gamit na naipundar ko kahit paano, nawala. Masakit. Kasi nagastusan ko rin ang bahay na nagastusan din namin. Kahit paano, kahit ganyan ang hanap buhay namin. Kahit paano, tipon ako ng mga kagiro, kalan, wala, hindi ko na nakita ang pinaghirapan ko. Ito mismo, ito lang yung bahay na, spasyo nga, ang tawag ko rito na nirerentahan nyo to, Lola? Opo. Magkano renta nyo rito? 1,000 lang po. 1,000 isang buwan. So itong spasyo na to, parang tulugan lang to. Tulugan lang po. Sa maliit na kwartong ito sila nagsisiksikan kapag natutulog. Gamit ang maituturing nilang kayamanan ngayon na bentilador.
Ang 1,000 renta sa kwartong ito, hinuhulog-hulugan ni Lola Malu sa tuwing magandang benta ng mga gulay. Meron silang maliliit na parang cubicle na dito na nakalagay yung mga gamit nila. Nasaan yung mga apo nyo ngayon? Andun po sa labas yung sila Tara, ko. tara, pasok nga kayo. Anong pangalan mo? Ha? Jeremy. Ay, anong grade mo na? Denver. Grade 1. Si Miguel? Denver. Kinder. Kinder po. Pag pupunta ka ng Divisoria, yung mga apo mo naiiwan. Hindi. O sumasama? Sumasama. Sumasama ka sa Divisoria. Tapos pauwiin ko rito para makapasok. So lumaki ko pala sa Divisoria. Jeremy, ano pangarap mo paglaki mo? Ha? Maging pulis. Ito yung mga matahagla. Madalas daw na hindi nakakapasok ng eskwela ng kanyang mga apo dahil wala itong mga gamit tulad ng bag at uniforme. Kaya naman, isinasama na lang niya ang mga ito sa Divisoria lalo't walang mapag-iiwanan. Kahit nga may naramdaman ako, bumabangon ako. Iniisip ko kasi yung dalawang apo ko magugutom. Kasi bilib din po ako sa kanya dahil nakakaya niya kasi inspirasyon daw niya po yung mga apo niya eh. Tumalakas daw siya sa mga apo niya. Kaya kahit may sakit yan, talagang naghahanap buhay pa rin siya. Tsaka hindi nila hilig yung mangingi sa amin, kahit makapitbahay kami, hindi nila mahilig mangingi. Kaya bilib din ako niya kay nanay. Ano bang ibang pinagkakakitaan niyo, Lola? Yun nga po, yun lang. Paghapok ng basura, tapos yung mga gulay, inaayos So, ko. nangangalakal din kayo ng basura. Sa amo ko, tapos babayaran ako. O, ang iba naman, bayad sa akin, mga reject. Susunod, paano nga bang trabahong ito ni Lola Malu? Mababait yung mga... Kayanin ko rin kaya ang ginawa niyang paghahakot, pamimili mula sa mga patapong gulay at magtinda ng mga ito? Medyo mabigat na to, ha? Ha? Sa pagbabalik yan ng Dear SV. Senior citizen na si Lola Malu. Kung tutuusin, dapat ay parelax-relax na lang at nagpapahinga sa bahay. Pero hindi pa raw niya pwedeng gawin ito dahil may mga apo pa rin siya na sa kanya umaasa. Ilan taon mo nang ginagawa yung pagbebenta mo sa Divisoria? Yung mga 1996. 1996. Sakay ng kuliglig, nagbabayad si Lola Malu ng 20 pesos para marating ang Divisoria. So, papunta na kami ng Divisoria ngayon. Tuwing alas 6 ng umaga, nagsisimula ang araw ni Lola Malu sa kahabaang ito ng Santo Cristo. Ito ang tindahan ng mga wholesale ng gulay dito sa Divisoria. Doon tayo pupunta sa mga pwesto, mag-aako tayo ng basura at doon na rin tayo makakuha ng mga gulay na pwedeng ipaninda ni Lola Malu. So ito, Nay, ito yung basura. Apa. So mga gulay rin yan. Pwede bang ibenta yan? Titingnan ko po. At titignan natin. So hindi lahat na nakukuha namin ng mga gulay, hindi Meron? ibig sabihin pwedeng ibenta. Salamat. Wow. So, Nay, nagbibigay rin sila. Binigyan pa siya ng pera. Bayan. So, ito yung ilan sa pinagkakakitaan pala ni Nanay. Ayun, ayun. Ayun, meron pa, meron pa. At ako na. Oo, naanak ko na. Kilalang kilala si Lola Malu sa lugar na ito. Ang ibang mga tendera ay tinatawag pa siya at inihahanda ang mga ipapatapong gulay kay Lola. Ito yung mga ibang lettuce na reject, pero tingin ko pwede pa namang hugasan at pwede pang kainin. Kaya may mga bumibili daw nito. Ay, kami. Ate, ha. Ay, kasama ba to, te? Oh.
Mababait ito yung mga nagbebenta ng ano. Ako na, Lola. Matapos patanggap ni Lola Malu ang mga reject na gulay, pipilian niya ito kung ano pa ang mga pwedeng mapakinabangan. Ibig sabihin, double purpose ang gawain ito ni Lola. Dahil binibigyan din siya ng bayad sa pagtatapon ng mga basura matapos na itong mapagpilian. So, Nay, ganito karami. Kaya pa rin itulak Kaya to? ko yan. Talaga? Oo, sige. Medyo mabigat na siya eh, pero... Kaya, Tara. magaan yan. Bes, meron tayo! Meron? Wala, ah? Punong-puno. Okay. Ganyan. Tignan nyo ha, kung Kulang gaano pa nga karami po na yan yung eh, mga kulang pa nga yan eh. karito ni Lola. Halo pala to. Tama. Ah, bukod sa nakakuha siya ng mga gulay na pwede pang pakinabangan, siya rin ang taga-tapon ng mga basura nila rito. Kung ako ang tatanungin, hindi biro itong ginagawa ni Lola Malu. Mabigat ang kariton para sa maliit at payat niyang katawan. Kaya naman talagang kahanga-hanga ang lakas niya sa kabila ng kanyang edad. Saan tayo, Ila? Ayun. Ayun yung truck. O, tara. Masto lang. Paano yan? Hindi ko rin ma-imagine paano kung maulan at may bagyo, maputik at madulas ang daan. Pero para kay Lola Malu, hindi ito hadlang para sa kanyang paghahanap buhay. Lola, parang ang bigat to na. Paano pag ganyan? Paano mo nabubuhat yan? Ikot ako. Ah, iniikot mo doon. Ano, pag ano? Kasi ang bigat eh. Kanina. Oo, kasi nga hindi. Oh, dahan, baka mahulog ha. Dahan. Hawakan mo, Lola. Oy! Okay, ito. Tatapon tayo ng mga basura. O, Nay, paano mo pipiliin? Ano yung mga itatapon, ano hindi? May mga nakita si Lola na pwedeng pakinabangan. Ano, Nay? Ito. Ano ako na tapon? Tapon na to? Tapon na. O, tapon na. Oh, salamat. Okay na to? Tapon na. Una. Ito. Pwede pa bang ibenta to? Naghahanap kami medyo maganda-ganda pa. Yung iba, tapon na. Dilaw na. Dilaw na. So, tapon na to. Ano, Nay? Wala. Okay na. Balik na tayo ulit balik doon. na. O, sige. Ako na bahala rito. Hanggat hindi pa naiikutan ni Lola Malu ang kanyang mga suki, hindi pa siya pwedeng tumigil. Kaya naman minsan, nakakailang balik daw siya sa kahabaang ito ng Santo Cristo. Japanese cucumber. Medyo fresh na fresh pa tong pipinong to. So hindi naman pala pinupulot lang ni Lola yung mga binebenta niya. So nililinis ni Lola lahat dito. Oh. Kanina, kalat-kalat dito ngayon. Oh. Palinis na ng palinis. 62 years old na Lola. Kumakayod, nagbabanat ng buto. Ayan, oh, para makakuha ng mga paninda at mamaya, siya mismo magbebenta pa niyan. So hindi pa tapos yung gagawin natin. Sadali pa lang ako nandito pero dama ko na yung hirap na ginagawa ni Lola sa araw-araw. Yung mga gulay na nakikita mo na pwede pang pakinabangan at pwedeng ibenta, kasi tutumpok na natin yan at ilalatag. O, sige. Mabaho, maputik at masikip. Para sa kanya, walang mahirap na gawain at lahat kayang suungin para sa kanyang mga anak at apo. Itong kariton niya, dito natin lalagay yung mga mapapakinabangang gulay na ibebenta natin. Ito yung mga cucumber tsaka mga broccoli mapapakinabangan pa natin. Nay, pag ganito, mas mura, siyempre. Tinitimbang pa ba to? Tinutumpok lang. Tumpok ko lang niya. Nalatag na natin yung mga pwedeng itinda ni nanay.
So ngayon, ibebenta natin dito sa may gilid na dito kasi medyo maaraw doon. Para makita. Ayun, may magbibili tayo. Oh, sige, Bilmano, 40 na lang. 30 na lang. Oh, sige. 30. May benamano tayo. Ilan bibili mo? Wala ba kayong barya? Pipino, ilan? Ako wala. Isa lang? Magkano ba ito, Nay? 20. 20, isa? Isang tumpok? Ah. O, may benta tayo agad. Isang tumpok ng pipino, 20. Salamat. Dahil may konting benta na tayo, sinong pwede magbantay rito kasi may pupuntahan pa tayo? Ikaw muna? Okay lang ba? Kasi siya na muna, Nay. Sasama muna kita, Samuel. Isama muna kita dun. Ha? Sama ka sa akin. Okay lang pala? Okay, tara. Ang mga tulad ni Lola Malu talaga namang kahanga-hanga sa pagbabalik yan ng Dear SB. Para kay Lola Malu, kalabaw lang daw ang tumatanda. Pero kung tutuusin sa kanyang edad, dapat ay hindi na siya nagtatrabaho ng ganito kabigat. Pero paano nga naman makakatigil kung may mga umaasa pa sa kanya? Sobrang hanga ako kasi naranasan ko yung ginagawa mo araw-araw at talagang pati ako nahirapan. Pinawisan ako at talagang nainitan at grabe yung ginagawa mo, mas napagod pa ako. Dahil doon, Nay, gusto kong sabihin na nandito ka ngayon sa programang Dear SB. Ang unang regalo na ibibigay ng programang Dear SB para sa iyo dahil ikaw ay karapat dapat na tulungan ay isang rolling store. Ayun po, rolling store para sa iyo. Salamat po. Itong rolling store na to magagamit mo pang negosyo, Nay. May mga Salamat. kasama ng mga bagong gulay na pwede mong maibenta. Salamat. Gagamit mo to. Pandagdag puhunan mo, pandagdag kita mo. Nakita ko lumang-luma na yung kariton mo. Ito, bakal. Nararamdaman mo na rin. Salamat. Tingnan mo, tulak mo, Nay. Tingnan mo, maganda ang andar nito. Ano? Mas madali, ah. Salamat. Madali. Hindi na tayo magsasapi ng karton dun sa may kalye. Dito mo na ipapatong mismo yung mga paninda mo at iikot-ikot ka na kung saan mo gustong dalhin to. Masaya po. Masayang masaka. O, pero hindi pa dyan nagtatapos ang mga regalo ko para sa iyo. Meron pa akong regalo, mga groceries para sa buong pamilya. Ito pa. Ilabas na yung mga groceries para sa pamilya ni Lola Malu! Salamat. Ang dami! Ako. Magala yan. Ha? Sobrang dami nito, Nay. Ito, bigay ng programang Dear SB para sa iyo at sa pamilya mo, para pagsaluhan ninyo. Nararamdaman mo, Nay? Masaya po. Kiniyak, Nay. Masaya lang po ako dahil nga ako napili ng DRSB. At nakita ko rin yung pagmamahal mo sa mga apo mo. Sabi mo sa akin na kaya mo ginagawa yung ginagawa mo araw-araw para sa mga apo mo, lumaki sila at makapag-aral sila at kahit papano may taguyod mo sila. Kaya may konting regalo rin ako para sa mga apo mo na si Jeremy at si Miguel. Ilabas na yung mga bagong uniform at mga school supplies para sa mga apo. Hindi na ako balikan. Eto, napakadami na mga schools. Para makabalik na sa kinder si Miguel, may mga laruan pa tayo, school supplies, mga bagong uniform para sa kanila, Nay. Ha? O yan, para sa mga apo mo. Mahal na mahal mo sila. Sabi ko nga, deserving ka ng lahat ng to. Sana mapalago mo yung negosyo mo. Opo. At mapasaya natin yung mga apo mo. At syempre, magkaroon kayo ng konting ginhawa sa buhay, Nay. Huwag ka na umiyak, Nay. Sabi ko nga Masaya lang po ako. masaya ka ba, Nay? Masaya lang si Nanay. Masaya ka, Nay? Ngayon ka lang ba nakatanggap ng ganito ka? Opo. Laki hila po talaga sa Divisoria. Minsan pag nagkahuyan, parang bumubog ako doon. Pero tiniis ko yung para sa mga po.
Kahit anong pagod po kanina, natanggal lahat. Ako'y napasaya mo dahil napasaya kita. At Sobrang sabi ko saya nga, ko. sobrang deserving ka sa lahat ng itong binigay ng programang Dear SB para sa'yo. So, ang problema na lang natin ngayon, Kung paano paano? pagkakasyahin to doon sa tinitirhan mo. Yung problema natin na yan, susolusyonan natin. Tara! Dahil pinoproblema mo kung saan mo ilalagay yung mga niregalo ng Dear SB para sa'yo, ako na rin nag-isip ng solusyon para doon. Tara, sumama ka sa akin. Hindi magpalabi-labi mga apo ko. Hindi na sila magiging palaboy-laboy na yun. Ang mga tulad ni Lola Malu, hindi nakakapanghinayang tulungan. Dahil sa kabila ng kanyang edad at katayuan sa buhay, mas pinili niyang magsumikap kaysa magingi. Deserve rin niya ang magandang pahingahan matapos ang mahabang araw ng paghahanap buhay. Kaya naman, Dahil pinoproblema mo kung saan mo ilalagay yung mga niregalo ng Dear SB para sa'yo, ako na rin nag-isip ng solusyon para doon. Tara, sumama ka sa akin. Naghanap na ako ng bago mong titirhan. Ito yun, ay. Bago kang lugar kung saan kayo titira. Okay? Bukas ba to? Bubuksan natin na, ha? Tara, pasok ka, pasok. Nay, ito yung nakita kong solusyon dahil sa pinoproblema mo kanina kasi hindi mo alam saan mo ilalagay yung mga regalo ko. Dito mo ilalagay regalo mo at meron pa mga kasangkapan sa bahay at mga gamit sa bahay. Electric pan, mga upuan para sa mga apo mo, sa anak mo. May table kayo, makakapagluto na kayo ulit. Kasi kanina sabi mo hindi ka na nakapagluto kasi inagos yung mga kalan at kaldero mo. May gasol na, kompleto yan. Kompleto, pati ito mga kutsyon, matres. na yung gusto ng mga May kutsyon, kumot. Siyempre, kailangan may electric pan ka kasi baka mainitan ka. Ha? Kahit na bumabagyo na. Kahit bumagyo, hindi na to aalurin. Hindi. ang tanging kayamanang bentilador ni Lola Malu, i-upgrade natin. Dahil mas malaki na ang kanyang pagpapahingahan. Nay, alam mo ba, meron pa akong sorpresa ulit sa'yo. Meron kang sariling palikuran. May tabo. Tsaka balde, dito na maliligo yung mga anak mo. Baka maligo pa kung saan sa at least meron ka ng malinis na tubig, balde at tabo. Ha? So, itong bahay na to, dito mo ilalagay lahat ng mga paninda mo, lahat ng binigay ko. Ito, may upuan pa rito. Siyempre, para hindi na rin problemahin ni Lola Malu ang renta dito sa bahay, Nay, baka iniisip mo kung ano, ito ho, sagot ko na ang upa ng 1 taon mo rito. Hindi magpalabi-labi mga apo ko. Hindi na sila magiging palaboy-laboy na Masaya ka ba? Sobrang saya ko. Pero Nay, bago ko umalis, at dahil natuwa ako sa iyo at talagang na-inspire ako sa ginagawa mo kasi ako mismo nahirapan at nakita ako na talaga nagsusumikap ka pero sinasabi mo sa akin na wala kang ipon. Wala kang naiipon kasi lahat ng kinikita mo, binibigay mo sa mga pumupangkain mo. Meron akong huling ibibigay at pabaon para sa iyo. Meron akong bibigay sa'yo pero bubulong ko na lang, okay? Bibigyan pa kita ng... Ha?
Talaga? Okay ba yun, Nay? Ha? Oo. Maraming salamat. Sana palapit pa ikaw, marami pa matulungan na katulad ko. Buka ang puso mo, tumulong kayo lahat sa mga naghihirap ng mga matatanda. Lahat mo pag-iingatan. Pag-iingatan mo para sa iyo at sa pamilya mo. Masaya ako para sa iyo, Lola. Maraming salamat. Sadyang mahirap maging mahirap. Paano pa kapag ikaw ay umeedad na at wala ring ibang maaasahan kundi yung sarili mo, lalo pa at may mga umaasa pa sa'yo. Siyempre, mahal ko yun eh. Tsaka, walang titingin na ilang tao, kundi ako lang. Kaya gusto ko, ang tinatawag ko sa taas, kung kukunin mo ako, gusto ko, malaki na yung mga apo ko. Hindi iba ang kwento ni Lola Malu sa karamihan sa ating mga kababayan. Pero ang talaga namang nakakahanga sa kabila ng kanyang edad, hindi pa rin siya tumitigil sa pagtupad ng kanyang mga pangarap, lalo na sa kanyang mga apo. Hindi naging hadlang ang kahit anuman at mas piniling magbanat ng buto kaysa mamalimos. Yes! Meron tayo! So, Nay, ganito karami, kaya pa rin itulak Kaya to? ko yan. Talaga? Oo, sige. Medyo mabigat na siya eh, pero... Kaya, Tara. magaan yan. Ganito. Iyak. Hindi timbang. Ayun. Yun. Kaya naman, ang tulad niya ay talagang karapat dapat bigyan ng tulong. Mga bagay na kahit papano ay makakapagpagaan ng kanyang mga pasanin. Yun yung rolling store para sa'yo! Meron pa akong regalo, mga groceries para sa buong pamilya. Ito pa. Ang dami! Mga bagay na kahit papano ay makakapagbigay ng ginawa matapos ang buong araw na pagbabanat ng buto. Nay, ito yung nakita kong solusyon kasi pinoproblema mo kanina kasi hindi mo alam saan mo ilalagay yung mga regalo ko. Dito mo ilalagay regalo mo at meron pa mga kasangkapan sa bahay at mga gamit sa bahay. Talaga namang kahanga-hanga ka, Lola Malu. Mabuhay ka. Hindi naman palabi-labig mga apo ko. Masaya ka ba? Sobrang saya ko. Bebenta ng ano. Kuna, Lola. Ito ni Lola, kakaiba to ha. Eh, hindi ito basta tinutulak kasi kailangan bitbitin mo tong nasa likod. Muli, ako si SB, Sam Versosa. Maraming salamat po, Dr. HB, sa likang bigay niyo sa akin. At ito ang Dear SB.